May nahuli daw. Bihag daw. Yun yung pinuntahan nila. Pinuntahan nila mga tol. Nandyan na yung bihag. Pero hindi ko muna lalapitan mga tol. Yun mga tol. Ito na ko ngayon. Patuloy sa paglalakbay pa rin. At paghahanap sa kay Bradley. At yun mga tol, may nabalitaan po ako mga tol. At nakita ko rin yung video ni Bradley. At sobrang lungkot ko talaga mga tol. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Bihag po si Bradley mga tol. At salamat po sa mga nag-abot ng mensahe. Nag-abot ng mensahe na si Bradley ay nahuli at bihag siya ngayon ng mga bandido. Nagtaka ako mga tol, bakit si Bradley ay hindi nahuli ng bandido. At yun ang puntarya ko ngayon mga tol, kung sino yung una na makita ko, si Bradley o si Bradley. Hindi ako magdalawang isip, gawa ng paraan at magpursige at gagawa talaga ng paraan para kilos, para iligtas sila si Bradley. So ngayon mga tol, iwan ko kung bakit, di ko pa alam kung ano yung dahilan talaga kung bakit nahuli si Bradley. Kung bakit hindi sila magkasama ni Bradley. Ang duda ko po ay baka niligtas rin ni Bradley si Bradley. Baka pinatakas din niya si Bradley. Baka sakali siguro rin para makaligtas yung buhay ni Bradley. At siya lang po kasi yung talagang may alam mga tol kung saan talaga yung anak ko at saka anak ni Bradley. Yung nararamdaman ko ngayon mga tol, lungkot at galit yung nasa puso ko ngayon, sa isipan ko ngayon. Hindi ko talaga alam kung ano yung hakbang na una kong gagawin. Ang nasa isipan ko lang ay sundin ko lang yung nasa isipan ko. Gusto ko lang talaga kung sino man sa kanila yung isa na una ko na makita, tulad na sabi ko ay hindi ako magdadalawang isip na gagawa ng kilos, gawa ng hakbang para maghanap ng tiempo para iligtas yung isa sa kanila, kung sino man yung gabayado yung buhay. Sa tingin ko ay lahat naman kami dito delikado yung buhay namin, kasi kaming mga hunters, lahat ng mga hunters ay kung kami ang target namin ay yung makatulog at yung mga kalaban na puksain namin. At yung target naman ng kalaban ay kami, ay patayin din nila, puksain din nila para wala nang hahadlang sa kanila. Pero di kami papayag mga tol, di kami papayag na madaliin lang nila yung balak nila. Kung mapatay man nila ako, hindi nila ako mapapatay na hindi sila mahirapan. Baka sakali man, hindi natin alam, hindi natin hawak talaga yung buhay natin mga tol. Hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng panahon ay alam natin. Kasi tayo talaga mga tol, hindi natin alam talaga kung saan tayo saan tayo ang tawag yan, saan yung utlanan ng buhay natin ba, saan punto yung buhay natin. Yung nakakaalam lang talaga mga tol, yung sa itaas na po, palaging naggagabay sa atin, sa amin dito ay yung nag-iisang Aman Diyos, Panginoon natin sa taas. Kaya ito lang sabi ko mga tol, hindi talaga natin alam
saan hahantong ang buhay natin. Kaya hanggat buhay tayo mga tol, pahalagahan natin. Yung bawat oras ay pahalagahan natin. Di na po mababalik yung buhay natin mga tol. Once na nawawala na tayo sa mundo, hindi natin maibalik yung buhay natin. Kaya hanggat kaya natin mga tol, hanggat kaya ng lakas ko, ay handa talaga ako na tutulong sa nangangailangan ng tulong. Handa ko ibuwis yung buhay ko para makatulong sa kapwa nangangailangan ng tulong sa mga inaapi mga tol. Tulad ng mga inaapi ng mga bandidong, mga demonyo. Masasama yung loob, masasama yung binabalak sa kapwa natin tao na patas na namumuhay sa ibaba. Yung nanggugulo ay yung mga bandido. Dito pala ako ngayon mga tol sa materik na bahagi. Dahan-dahan ako mga tol paglalakbay. Hindi ko na po ulitin yung mga sinabi ko mga tol. Alam niyo na po kung ano talaga yung gusto namin dito. Yung kaligtasan lang talaga namin at kaligtasan ng pamilya namin, kaligtasan ng mga kasamahan namin, kaligtasan din yung mga tol, mga nagmamahal sa amin, mga solid supporters na tagahanga namin. So ngayon mga tol, nakakain na rin ako kanina sa pinanggalingan. Noodles naman ako dito sa bago, baon namin ni Bradley. At yung sa kanyang bag, marami din talagang pagkain doon na pinalagay ko doon kay Bradley kasi yung bag ko ay sira na, hindi malagyan ng maraming pagkain. Ngayon mga tol, i-share niyo po sa mga kasamahan namin itong video na to. At saka nga po pala mga tol, nakita ko rin, na monitor ko rin po yung video nila Brad Rimat, kasama sila Brad Marvin, Brad Pidot, Brad Julio. Nakaakyat na sila dito. Familiar yung mga nadaanan nila na area, familiar sa akin. Nakadaan kami ni Brad doon, umakyat kami. Malayo-layo pa po sila mga tol, so masaya ako na may halong kalungkutan talaga kasi tulad sa nangyari ngayon, si Bradley may hawak din ng kalaban. Paano ko lang ngayon, sana makita ko rin si Bradley kung saan man siya ngayon. Yung isa sa pinakamahirap, wala silang kontak sa atin, wala din tayong kontak sa kanya. Kailangan talaga na magpursige mga to. Magtiyaga na maghanap. Yun, napakalapad, napakalawak talaga ng may balita na sila. May nahuli daw. May nahuli na naman. Isang traidor daw. Tawa ka itong bigas ko po. Biyag. Biyag na naman mga lalaki. Asam tamagi ba di? Balang. Mga tolo dalawang tao na itong bigas ko po nga may nakadakap.
ang balik harapita balik. Kinamo to gipauna din ni Mr. Pabnot daw nga. Ang teritoryo. Ito ta paingon daw to. Mga tawana. Ang dugo niya. Punta siya sa location kung saan nakalagay yung bagong bihag na hawak nila isang trader daw mga tol. Sigurado ako baka si Bradante yan. Delikado na yung buhay ni Bradante pala mga tol. Hawak din pala ng mga bandido. Di ako nakasigurado mga tol kung si Bradante ba talaga. Sila didistansya lang ako muna mga tol para di ako mahalata mga tol na sinusundan ko sila. Yan mga tol. Distansya lang muna ako. Sila grabe sobrang malutong lang. Yan mga tol. Ito yung alamin ko ngayon mga tol. Panatilihin ko na hindi ako matunugan ng kalaban dito kasi sabi ng mga kalaban ay pupunta sila doon sa hawak nila na traidor na bihag. Iwan ko kung sino. Pero yung duda ko, nasisipan ko ng mga tol. Baka kilala ko po yung sinasabi nila, binabanggit nila. Hindi kasi sila nagbanggit na pangalan mga tol. Commander Bagnot daw. Maganda. At yung nagsasalita ay andun sa unahan. Bihag daw. Yun yung pinuntahan nila. Pinuntahan nila mga tol. Nandyan na yung bihag. Pero hindi ko muna lalapitan mga tol. Distansya lang muna ako ba. Para hindi nila ako matunugan. May boses na narinig. Familiar sa akin. Mga tol, hanap na ako ng tsimpo mga tol. Handa na ako na
tingnan, lapitan kung sino to. Hahanap na talaga ako ng tamang tsimpo mga tol. Kikilos na. Nagapang muna ako mga tol, patungo doon sa malapit.